Good morning! Happy Saturday, guys! Ang aga ko parang gumising. Nagising. 4:45 ata. Yan. Kasi, yung ating body clock, sanay na sa pang madaling araw. Umaga. Pero since it's Saturday, wala tayong gagawin kundi maglinis ng bahay. Sinabi ako naman yung mga mima ko. Teka lang, tanggalin muna natin to. Ating collagen mask. Saan na ba yun? This one. Ang sarap niya ilagay sa mukha. Sarap niyang itulog. Pwede itong ano lang 60 minutes, 1 hour lang. Tapos, pwede nyo rin itulog. Ako tinutulog ko kasi ang sarap-sarap sa mukha. Nababa na talaga siya. And then, syempre, yung ating lip oil para charis, aga-aga tayo landing. So, anyway, tanggalin na natin to kasi gusto ko nang maglinis na para maaga tayong makatapos ng gawain. So satisfying. Oh, sarap. Oh. Kasi pricey lang to, guys. Kaya once a week lang. Ang sarap, gosh. Diba? Look at that glow. Kasi may gusto kong tanggalin dito yung ano ba yun, yung pag nag-age ka, yung mga dark spot, nagsisimula na yung ano ko, guys, nag-a-appear na siya. Ano ba tawag doon? Melasma. Pero very minimal lang naman siya. Inaantay ko sana, guys, yung check out ko na panlaba, sabong panlaba. Liquid detergent, yan. Bago ko maglaba, kaso baka bukas pa or Monday pa yun dumating. Ayan. Ang dami sasabay ko na sa labahin. Yung mga check out ko na naman sa TikTok. Mga duster. At wala na namang, parang last week lang, no? Sabi ko maingay, walang tubig, walang laman. Ayun na naman, wala na naman laman. So 1 week pa lang namin, ang isang tubig namin. Itong patong to. Yan, si Chris kasi yung nag-ano niyan eh. Naglalagay niyan. Nagre-refill. So, yun na. Mag-unbox tayo, guys. Na mga, para masama na to sa labahan. Yan, mga duster. Hindi ko sa duster. Hindi ka naman buntis. Hindi kasi, minsan gusto ko mag-press ko lang. Kaso ito namang mga telang nabibili ko. Ang iinit. Kaloka. Yung knitted, cotton knitted na, ano ba tawag dito? So, very bagsak siya. Ito naman yung may manggas. Yan. Mahaba siya, mga guys, kinukuha ko talaga. Mga, ano ba tawag doon? Hindi floorlet. Maxi dress. Yan, kasi nga, lagi akong nakapants, di ba? Gawa ng kagatin ako ng lamok. Madalas pinupuntirya yung sa paa ko. Kaya gusto ko laging mahaba din yung dress na suot ko. Especially pag, ayun nga, sa Pasadena at malamok. Then, isang kulay pa yan. Yung white. Pero maganda to. Parang naano lang ako sa tela. Ito kasi cotton talaga. As in pure cotton o kaya soft cotton linen. Bagay, lang naman to, mura, like 250, kaya huwag ka nang girl. Yan. Huwag ka nang mag-expect pa. So, sa mga nagla-live sa TikTok, di ba ang ganda ang price ko din kasi. So, magagamit din natin yan. And yung mga ibang chine-check out ko, guys, or nabibili ko na hindi ko type, pinamimigay ko sa, yun, sa pinsan, sa Jackie, yung mga long sleeve na ko nun. Napakita ko dito niya. Yan, and this one ata napakita ko din to, pero papakita ko ulit. Ito maganda. Ito, yan yung soft cotton linen. Yan, press ko talaga yan.
Kaso, malaki yung nakuha ko. Oh, sobrang laki. Charan. Sobrang laki. Kasi feeling ko kasi nasa plus size na ako. And nagtimbang ako kahapon kasi nakita ko si Bilab. May nagtitimbang. Sabi ko, hala, may weighing scale pala ka dyan eh. Yung pang tao. So, nagtimbang ako. 58 kilograms guys. Ang expected ko, nasa 65 na ako. Kasi tingnan yung mukha ko bilugan. Tapos yung braso ko nagsilakihan. Pero, 58 kilograms pa lang naman pala ako. Yan. Kasi yung maintaining ano ko lang naman 54-55, 'di ba? So parang 3 kilos yung dinagdag ko. Pero feeling ko ang taba-taba ako na. Yan. Kaya nagpa-plus size ako sa mga damit. Ganda pa naman din ito kaso malaki. So ipapaano ko na lang siguro 'to. Papaayos like paanohan dito oh. Patupian, no? Kasi maganda ito, mahaba pati. Ang ganda ng kulay, oh. Ang presko. Isasabay ko na to doon sa nabili kong parang dress din na ano. Naalala nyo ba yun? Na apron. So yun naman, ipapaklose ko yung side. And palalagyan ko ng zipper siguro para maging dress. Kasi sayang pag apron lang. Isasabay ko na yun dito. So, yan ang ganda. Oo, kasi sobrang laki niya. So, alter na lang natin ito kasi sayang. Ganda pa naman din ang kulay. Bira akong magsuot ng mga may kulay, diba? Pero, yan ang ganda. Ang ano, light blue. Ang price ko lang niya. Yan, sabay na natin ito sa labahan. Pwede nung ano, gusto ko man din yun. Naubusan kasi ako ng laundry detergent, yung liquid. Yun ang ginagamit ko sa washing machine, automatic washing machine. And then, eto guys, natutuwa ako nito. Ito yung lagi ko sa inyong pinapakita na dati 99 pesos lang. Alam nyo ngayon, 250 pesos na. Yun. Kasi, ang tagal kong inantay na magkaroon ng red. Kaso, pagtingin ko, unlisted na siya, and then nakita ko sa ibang post naman 250 pesos na, pero binili ko pa rin kasi ang ganda nito. Yan, ito na muna ang red ang papakita ko kasi ito talaga yung akong i-check out na. Meron ako nito yung parang ano ko lang, madilaw-dilaw, mustard, and then yung green, tapos ito ang red, and then may nakita pa ko ibang kulay, yung peach. Diba? So, 4 na kulay na yung ganito ko. Ito talaga maganda guys. Kasi very fresco. Again, soft cotton linen yung ano niya. Yung tela niya. Gundo. Kasi malaki din ata. Pero yung binili ko naman na dalawa. Same size. Ano ko ba? Ano kasi ito international galing to. Ayo, pwede na. So, pumayat or tumaba man tayo. Gusto ko kasi yung medyo loose lang. Ganyan. Nakakagalaw yung ano ko. Mga taba-taba ko. Yan, ganda. Red. Red and gray. Na combination naman yan. So, nakompleto ko na yung ano. Actually, may isa pa eh. Yun naman black and gray. Sabi ko, wag na. Okay na ako dito sa ano. Sa mga may kulay lang. Yan. Kasi pag top, gusto ko guys, mga light colored. As in, light talaga, white, di ba? Usually white ang sinusuot ko. Pag kasi dark colored, feeling ko, init na init ang mukha ko. Kaya, majority pa rin ng damit ko talaga, white. Yan. And, ayun nga yung kulay peach niya. Yan na natin para itapon na mga basura. Ano, oh, itong ganda. Very very fresco lang talaga. Ito, feeling ko talaga yung kulay ko guys, nasa mga light lang, no? You know, nakakaano siya ng mukha, nakaka-brighten up talaga. Ano naman yung feeling red? Ano ba ang tawag doon? Color Kenemberlo na i-check mo yung mga bagay na kulay sa'yo. Oh, no? Meron din pala, may effect pala. Kahit sa, ano lang,
sa camera lang ng cellphone. Tingnan natin tong blue. Ano ba tawag dun, guys? Yung iba-ibang kulay na nilalapat sa dibdib, tapos ano. So this one yung blue. Tingnan natin. Nagsarili na lang. Kasi ang mahal magpaganon eh. Magpahal magpaganon. So, yung blue. Yung red. And then, yung peach. Ewan ko kung meron or assuming lang ako. Pero, gusto ko talaga yung mga light lang. No, na top. Kasi, iba yung ano niya sa face. Yung bright ng binibigay niya. Anyway, dami mong kuda, girl. Naglalaba ka pa. Yan, doon ka. Then, ano pa? Sama na natin to, guys. Kasi, naalala niyo yung panting pinakita ko nung last time. Eh, sobrang laki niya talaga. Yan, sabi ko pa naman, kasya na yan kasi tumaba ako. Pero hindi, sobrang laki talaga. So, hindi ko na ginagamit. Yan. And then, ito naman nakita ko to sa isang attorney na TikToker na pinapanood ko. Aliw na aliw ako doon kay attorney EJ. Taga Visayas ata siya or Mindanao. Pero panoorin yung matatawa kayo sa mga ano niya. Ang nakakaaliw yung ano niya pag nag-voice over siya. Kasi ako bad trip talaga ako, guys, kapag yung voice over. May tono, alam niyo yun. Kaya ayan. Napa-check out ako sa kanya. Ano yung byudang attorney yun. Pero, ang cute niya. So, ayan. O, attorney. Nabudol mo din ako. Parang nanonood siya sa akin din. So, ito yung mga matatago, yung mga puso natin. Ayan. So, ito. Kakasya to sa akin. Kasi, ayun nga. Mag-downsize kayo dito kasi nga yung ano natin dito, yung habol natin dito is yung matago yung puso natin. Eh ako puso din ako ever since, guys. So yan, ang dami niyang kulay ah. So ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pang 1 week nyo to oh. Sulit na, diba? Ito yung brand niya, Comfy Your Second Skin. So, nasa ano ko na rin to, guys. Nasa showcase ko, if bet nyo. And, ano pa ba? Sorry mag-unbox na ako kasi parang ano ko na to? Tatapon ko na itong mga pinagbalutan. And habang inaantay ko yung sabon. Kalimutan ko kung, nanap na si Chris eh. Papabig na lang ako kaysa mag-antay doon na baka hindi dumating ngayon. So ito, guys, ayan, ano naman to, mga lagayan. Oh, mga, saan ba tawag dito? Hindi. Yung balak ko kasing gumawa ng overnight oat. Yan. Pudding, chia, ganun. So, bubili ako ng 3 piraso nito. Yan lang tayong white. May kasama pala siyang spoon. Oh, diba? O kaya pag magsasaing ako nung shirataki rice ko kasi, girl, ano na tayo, seryosoin na natin yung diet. Kahit na 58 kilograms na ako. Oh my God. Hindi na pwede ipagsawalang bahala yan. Kasi mahirap na kapag umabot na tayo ng 60. Expected ko nga, diba? Nasa 65 na ako. Kaya siguro tamad akong magpapayat na ako. Sabi ko, lol, magpas na naman ako ng 60. And then nakita ko, 58 lang pala. So, push! Yan. Puro white. Alam ko, iba-ibang kulay yung binili ko. Talaga mga seller na to. Oh. Pero okay lang. Hindi naman ako maarte, guys, as long as hindi sira yung pinadala sa akin. Okay lang yun. Oo nga, puro white. Kasi iba-ibang kulay din to eh. Puro white binigay sa atin. So, okay lang kasi gusto ko din naman yung white actually. So, last. Ito dumating kanina lang. Isang pack lang pala to. Nakakaloka. Ayan, ito naman yung Siyol na Collagen Ampule Gel Toner Pad, diba? Nahihilig ako sa mga talagang skincare na naman yung ano ko ngayon. Kasi, magpo-41 na tayo. Pero in fairness, guys, so, tingnan nyo yung yung mask. Ang ganda-ganda. Teka lang. Nabibigyan ba ng justice yung Oh. Pero may mga ko, again, tao pa rin ako, sinasabi ko sa inyo. May mga
blemishes pa rin ako, pinagpimpulan, ganyan. Pero I mean, tingnan mo yung pinaka-ano talaga, oh. Dito tayo sa walang pimple. Oh, ang ganda, oh. Pero, yeah. Nabubudol ka lang, girl, eh. Hindi, kasi ever since naman, diba? Ano ako sa face ko talaga. Yan. Sa skin. Actually, ano ko sa skin. Gusto ko makinis. Malinis kasi tingnan, guys. Ayan. Nalilinisin akong tingnan kapag makinis yung balat. Kahit na hindi ka masyadong kaputian, basta makinis ang balat mo, malinis kang tingnan. Mabango kang tingnan, kahit na amoy kusina. And then last na pa, guys, sorry. Ayan. Skip nyo na lang kapag hindi nyo type yung ano ko nga, yung content ko, yung video ko. Skip nyo na lang pagka na iinip na kayo. Wala namang problema sa akin yun. Kasi ano lang naman natin itong vlogging. Tawag doon, libangan. Ayan. Oh, ano pala ito? Baunan ni Daddy. Kasi yung isang baunan niya, diba, nginat-ngat ni ni Luna. Yung ganitong silver niya. Wala na, nabakbak na. Paano ba to? Ha? Ba't nakaganon? Matatapon naman yung ulam dyan. So, ito naman yung square or rectangle na version. Pwede naman paganyan. Imbis na paganon, paganon. So, ganyan, oh. Ito yung bagong baunan ni Daddy. Tingnan nga natin. Same lang din naman yung ano niya. Yung bilog lang. Bento box. And 350 ata to. Yan, kung may mga kids kayo na nagbabaon sa school, or mga mister, mga boyfriend, mga jowa. Pagbaunan nyo kasi ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal bumili. Yan. Buti kung kaya may kanti na gaya sa amin. Ayan ganda. So, ganyan din siya, guys. Ayan. Stainless yung ano niya, pinaka sapin niya. And may ganyan. May silicone ano. So, hindi rin matatapon yung laman. O, dito. So, pang-usa, pang-ulam, isa pang kanin. So, ito medyo malaki-laki na kaya perfect kay Daddy. Yan. So, ayun lang. Tapos ng ating unboxing. At, nakapag-ano na rin ako sa loob ng kwarto. Nakapag-linis at spray na ako ng Baygon. Kasi, ito, ayan, yung mga ganyan. Hindi yan pimple, guys, yung iba dyan. Kagat ng lamok yan. Talagang face ko yung pinupuntir yan. Charis. Kasi yun lang yung walang takip, diba? Pag nakakumot ka, yun ang expose ka. Diyan, yung mga lamok sa mukha namin. Si Daddy, diba? Palibasa kalbo. Sa tuktok naman niya, sa ulo niya yung kinakagat niya. Bad trip siya. Bad news, guys. Wala na si Sumi. Excited pa man din akong dalawin siya ngayon eh. Kasi sabi ko, ilalabas na daw. Gusto na namin siyang ilabas para ako sa bahay na siya magpalakas. Basta may ano lang, may swero lang. Kaso kaninang sa 8 AM nag-update yung vet na nag-seizure daw siya. And then sobrang bagsak na ng ano niya, ng katawan niya. Pero kahapon nung pag ano ni Bill, pag visit sa vet, okay naman siya, yung iyaw niya. Parang normal na, yung mata niya. Tapos, palikot na siya. Kaya ina-expect namin, makakalabas siya ng ano, makaka-recover siya. Kasi yung pag-seizure daw kanina, nagtuloy-tuloy na, hindi na siya na-revive. Kaya grabe. So, hindi na lang namin pinalabas pala talaga yung... Kasi one day lang, guys. One day lang na wala. Pagbalik, lupay-pay na.
Hindi pa ako nakamove on kay Inoki, tapos si Sumi naman. Inis. Kailan lumambing na si Sumi? Alam mo, ang tagal namin ang tagal namin pinaamo. Kasi literal lang talagang katapang nun. Makainis naman si Sumi. Kaya, ayan, mapunta namin siya. Para kunin na lang yung niya, katawan niya. Ay, naku. Itong hirap. Itong hindi ko gusto, guys, sa amin na pag-aalaga ng mga hayop. Kung anong sayang bigay nila, times 10 naman yung sakit. Huwag nawala sila. Inantay ko na lang si Bilab kasi sa school pa. Si Bilab kasi yung pinapapunta ko sa vet para mag-deposit ng bayad, kumustahin si Sumi. Tapos every time naman na pinupunta niya, sumisikla. Kaya nag-decide nga kami, sabi ko, ate, labas na natin si Sumi. Kasi baka gusto niya sa bahay na lang, magpalakas. Kasi nabigla ako kanina na in-expect talaga namin, nilalabas siya namin ngayon, guys, na buhay pa. Iyak ko yan, Sumi. Luha namin ni Ate Wabi yan. Good na ako, Kartimar, guys. Ayan, kasi na dito si Sumi. Dilibing na lang namin kaysa ay, sige po. Ay, yung lupa ko yan. Hatid mo na lang. Ay, okay. Sige. Thank you so much. Thank you. Nakainis ka, Sumi. Wait lang, kuya, may ano pa? May lupa pa. May nantay pa lupa. Nalibing na namin si Sumi, guys. Nauwi na namin ni Ate Love. Ay, naka. Hirap. Hirap mag-move on. Big order ng mga mima ko. Nalaki ng chicken nyo, ah. Sulit. Chiksilog. Nakauwi na ako, guys. Tinutuloy ko lang yung paglaba. Sakit ng ulo ko. Nakikain na rin ako dun sa Pasadena. Wala kaming ginawa dun kundi umiyak. Yan, kasi nilibing na nga namin diretso si Sumi. And then, ayun. Tama natin. Ang lambot pa nung ano niya, nung katawan niya, nung pagbukas ko nung nakabalot sa kanya, kaya yun, di namin napigilang mag-iyak ka na bang nililibing siya. Ang hirap tanggapin kasi yung alam mo yung bago mag-weekend last week, nandun pa yun sa habang nagbabantay kami ni mama, nag-ano pa siya, naglalambing, nangungulit. Tapos magsabado, nandun pa din daw siya. And then nung Sunday last week, nawala siya buong araw. And then kinabukasan ng Monday,
ano, lantang gulay na. May titingnan dapat kaming bahay ngayon guys kasi na-check ko na siya kahapon, natingnan ko na, and then para sa akin unang tingin ko okay siya yung ganyan kasi may likod and then may harap. So apartment lang naman siya, yung baba lang yung pinapaupahan, din yung taas parang ano daw, bahay bakasyunan, parang room na for mga kamag-anak na nagbabakasyon from ibang bansa. And then chinek ko, maganda siya, maluwag, and sabi ko pwede kasi pet friendly, and then mabait yung owner, tapos gated siya kaya very private. Kaso lang ang liit ng kitchen. Yun, ang liit ng kitchen, and sabi ko okay lang yun kasi bira lang naman ako magluto, kumbaga weekend lang naman, so okay lang. And then nung sinabi ko kay daddy na supposed to be i-check namin ngayon, kaso dinaanan niya daw ako sa Pasadena kanina, wala naman ako, so, kasi hindi nga dapat ako pupunta talaga. So ayun, pinakita ko na lang sa kanya yung picture, and sabi niya negative kasi bukod sa maliit kasi talaga yung kitchen guys. Yan, ewan ko kung na-videohan ko yung kahapon, pero i-ano ko na lang yung clip, i-include ko na lang if ever. And ayun nga, maluwag siyang tingnan kasi wala pang mga gamit, pero once nadalas, kasi iniisip ko din kagabi, sabi ko magkakasya kaya itong mga gamit namin, ganyan kahit na mag-declutter pa ako, yung ganyan. And yung room lang kasi namin dito talaga guys, napaka dito bitigil saan. Teka lang, tutuloy natin ang kwento. So ayun nga, yung room kasi namin dito talaga sobrang luwag, as in maluwag. Tapos though yung ano ni Chris, yung room niya medyo maliit, pero okay lang kasi siya lang naman mag-isa. And then ayun nga, may ano sana, pwede sanang mag-park, kaso ano din, parang iskinita, parang looban kasi siya, so dadaan ka ng maliit na iskinita, pero kasya daw yung Hilux. And ayun, inaano-ano ko kagabi na ang hirap maglipat. And ang focus nga namin if ever makalipat na sa sa forever house na. Kaya sabi ko kay daddy, sige, tiyaga muna ulit tayo dito. Yan kasi wala ito lang talaga yung mababa pang apartment na malaki yung unit, literal na malaki talaga guys. Ayan, kasi kung tatanggalin namin yung ginawa namin kwarto-kwarto ni auntie, di ba maluwag yung namin dito dati, yung sala. Kaso since I think kailangan ko na lang talaga mag-declutter guys, kailangan ko nang mag-give up, or i-give up yung katulad ng mga higaan ng dogs na hindi na naman ginagamit. Siguro i-donate ko na lang. Ayan, para sabi nga ni daddy, ano na lang daw ito, tanggalin na lang ulit para wala nang mga wala nang kwarto dyan, kumbaga, kasi hindi naman na kami mag-helper pa, kasi ginawa ko na nga lang bodega. Kahit yung mga basta suma total guys, hindi na namin pupuntahan, and negative na ang paglipat. Yan, kasi since sobrang busy na naman ngayon sa tapsihan, sa tindahan, ang hirap maglipat ng, alam nyo yun, pasukan na pati si Chris next month. So yeah, still Adela pa rin. Ayun nga lang talaga, yung minsan hindi ko nakakasundo itong secretary. Pero so far, huwag ko na lang sigurong intindihin and stress yung sarili ko. Okay na okay pa kami dito. So, ayan lang. Sayang. Pero, ayun nga, naghahanap pa rin ako ng bahay. Na, alam nyo yun? Kasi,
sabi ko nga sa inyo eh, goal namin yun na kahit bungalow lang, yan, or tawag dito, townhouse lang, okay na kami doon. Kaya, antay-antay pa tayo. Hindi pa para sa atin yung, siguro, hindi pa sa ngayon. Ibibigay din ni Lord yan. Diba? So, anyway, ayun lang guys. Ako yung mag-edit na para maging productive naman ako ngayon kasi kanina pa ako tulalay. Kaninang umaga pa, simula nang mabalitaan ko nga kay Sumi. Yan, kasi umagang-umaga nga, energetic ako na, sabi ko magkukuskus ako ng sahig, yung ganyan. Kaya inuna ko ng ng labahan namin. Kaso, bad news came. So, wala na. Tulalay na ang lola nyo. Yan. And buti na lang din pumunta ako sa kabila. At ang daming tao kanina. Good news din na, good thing din na nagbukas sila kasi nagdadalawang isip pa kami kahapon. Sabi ko, magbubukas ba tayo tomorrow? Ganyan. And tinanong ko na lang yung teacher. Sabi ko, mami, pasok ba kayo bukas? Sabi niya, meron daw. Sabi ko, sige, mima, magbukas tayo. Magbukas kayo. So, ayun, daming tao kanina. So, yun lang guys. Siguro, since last salang na to. And hindi ko pa feel talagang kumilos-kilos ngayon. Tutulog ko muna to kasi masakit yung ulo ko. Sobrang sakit na every time na alala ko, may mga pictures kami na Sumi. Ayun na naman yung luha ko, tutulo na naman. So, kailangan ko siguro itulog na to. So, see you later. Hindi rin naman ako nakatulog guys. Nag-edit na lang ako. Yan. At lalo na naman akong umiyak kasi etong week na to yung in-edit ko na and yung si Sumi nga yung hospitalization niya na hindi na siya sabit, yung ganyan. Ay, nakakaloka. Anyway, yan. Nahabol ko kasi parang hindi regular yung upload ko, no? Pero again, pasensya na kayo kasi pag may ganap lang talaga or alam niyo yun, alam ko na wala kasing kwenta yung mga content ko. Yung mga binablog ko eh. Oo, yun lang naman, bahay, tapos tindahan, yung sira pa kasi guys yung ko camera, and dapat nga bukas kaya yung tomorrow. Punta kaya kung yayain ko si Jolo bukas sa Quiapo or sa Tondo or saan ba? Basta somewhere in Maynila na paggawaan ng camera. Kasi diba dinala ko na yun sa Canon and sobrang mahal, parang 12K aabutin. So, itry natin sa Quiapo kasi may na-share si Ma'am Shidonica na paggawaan doon. Pero daw, mahal din daw. Pero tingnan natin, baka naman kaya ng budget. Yan. Pero baka paglagpas pa dun sa 12K na ng Canon, hindi na talaga. Hindi na lang. Tsagain na natin tong cellphone. Pero yung sa MOA, hindi ko pa siya napupuntahan. Literal talaga guys na ayaw ko talaga ngayon sa mga madadaming tao. Even mag-grocery, ayaw ko kasi nahihilo ako. Kapag marami ako nakikitang tao, nahihilo ako talaga literal. Hindi ko alam kung bakit. Signs of aging na ba yan? Or kaya kung napapansin nyo, lagi lang akong bahay, tapos doon sa Pasadena. Kaya ayun, wala din naman akong ma-share sa inyong mga ganap. Ayan, lulutuan ko si daddy ngayon ng baon. At pasok na naman siya. Ito yung guys yung kaya ako bumili ulit nito kasi sabi ko para kay Sumi, and then yung isa para dito sa bahay kasi ito yung ginagamit ko ngayon na kainan. Ayan, kasi portion na to, kung lang dito yung rice para hindi na ako sukat ng sukat sa cup or sa timbangan, ganyan, kasi nagka-calorie deficit ako. Yun, kung lang nandito, as in hindi ko siya, anong tawag doon? Hindi ko siya pinipress.
Yan, para hindi madami. Kunwari, yung buhaghag na ano, kung ano lang nandito na rice, yun lang ang uubusin ko. Yan, so, maganda siya. Wala, din ang mga gamit ni Sumi kasi sabi ko, maganda rin to sa mga pets at meron ng tubig. Tapos yung mga kailangan nila, ganyan. May namimiss akong luto guys ng lola ko nung bata pa kami. Kaya gagawin ko today. Since meron akong green peas dyan sa ref, yung frozen to, nato ko na. And then may tirang, ano si Chris. Ano ba to? Ayan, sardinas. So, since ako lang na makakain kasi wala siya. Hindi ako ulit nagbukas ng ano, ng isang lata. Yan na yan, as is na. Kasi portion din naman lang kinakain ko, diba? Yan, nagigisa lang tayo ng bawang sibuyas, kamatis. And, lagyan na natin ito. Rose bowl pa rin yan, guys. Batang to, nakita lang ng rose bowl. Parang inaaraw-araw ata. Gagalisin ito. Charot. So, ayan. Durugin natin. Tapos, ano natin yung sana masarap. Kasi yung luto ng lola ko masarap yun. Hindi ko alam kung anong green peas yun, yung brand nun. Pero green peas talaga siya. Yan. So, kailangan lang natin palambutin or kailangan malambot yung green peas. Yan. Yung mga invento recipe ng mga lola natin sa probinsya, diba? Pamparami lang ng ulam. Tapos, lagyan na natin itong dalawang sili para masarap. And, salt and pepper na lang guys. Yan, dahil hawak ko kayo. I mean, isang kamay lang gamit natin. Kunti pa. Oopsie, malalaglag pa kayo, uy. Ayun guys, nakapasok na si Daddy. Alas 10:30 na. And ako lang mag-isa dito. Wala si Chris na grades kasama yung kaibigan niya. Nasa, nag-chat sa akin si Mama. Sabi niya, nag-chat daw si Chris kay Tita Dayan niya na pupunta doon sa Cavite. Ganyan. Sabi ko, hala, akala ko dito lang sa sa Metro Manila kasi yung kaibigan niya meron daw motor, bumili din daw ng motor, so bago pa yun. So ang hindi naman pwedeng ibiyahe ng malayo yun, di ba? Kaso ba't nakarating ng Cavite yung batang yun talaga. And then few minutes lang nagsend na si Mama ng picture, nandun na si Chris. Oh my god, kaloka talagang batang to. Ewan ko guys, ang talaga pag lalaki yung anak lalo, ayan, 18 years old na, hindi ko na marendahan. Kaloka. Anyway, ayun nga. Basta sabi ko mag-ingat lang. Yan, kaya wala, tayo na naman ditong mag-isa na naman kasama yung mga dogs. Ganun talaga siguro. Pero yung mata ko, tinan nyo, pabagsak na. At maghapon tayong umiyak. Anyway, ano pa bang ko sa inyo? Wala na guys, nag-edit sana ako. Pinatay ko na kasi bumabagsak na yung mata ko kaya itulog na natin to. Tapos, di ko alam kung tuloy kami ni Joel tomorrow sa Quiapo or magpapaayos ako ng buhok kasi grabe na talaga yung, grabe na yung mga white hair ko. Ang tanda ko na tingnan. Nakonsumi na nga ako dito sa mag-ama ko. Tapos ganyan pa yung, alam niyo, dahil sa consumption siguro yun. So, yun lang guys. Good night. See you tomorrow.